Isa magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. Dito walang sarswela. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, pag-usapan natin itong naging special request ni dating World Boxing Champion Nonito Donaire Jr. sa mga boxing organizations, particular sa WBA o World Boxing Association. Ang special request na ito ni Donaire Jr. ay may relasyon sa kanya naging laban nitong Disyembre kontra kay WBA Bantamweight Champion Seiya Tsutsumi. Nagharap ang dalawa sa Japan at napanatili ni Seiya Tsutsumi ang WBA Bantamweight Championship with a very close split decision win kontra kay Donaire Jr. Bagamat tanggap ni Donaire Jr. ang naging resulta ng laban, siya'y umapila sa mga boxing organizations. Kanyang hiling na i-consider naman ang kanyang naging magandang performance at siya'y i-retain sa top rankings ng nasabing mga boxing organizations. Ang WBA ay nagbigay ng positibong tugon sa special request ni Donaire Jr. The WBA retained Donaire as the number 1 contender in the WBA Bantamweight o 118-pound division. At dahil sa development na ito, pumuposisyon si Donaire Jr. for another title shot in 2026. Pag-usapan natin, mga kaibigan, ang naging argumento ni Nonito Donaire Jr. sa kanyang nasabing special request. Pag-usapan din natin ang implikasyon sa pag-aproba ng WBA sa nasabing request. Alam niyo naman itong mga boxing organizations, madaling mangako, pero it does not follow na tinutupad nila ang kanilang mga pangako. Lahat ng ito mga kaibigan, pag-usapan natin sa lingguhang inyong maintindihan. Dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. At pag-usapan natin ang isang positibong development sa karera ni dating 4-weight division World Boxing Champion Nonito Donaire Jr. Para maliwanagan kayo sa sitwasyon na kinakaharap ni Donaire Jr. ngayon, konting flashback muna tayo. Nitong Disyembre, dyan sa Japan, nilabanan ni Donaire Jr. ang WBA Bantamweight Champion na si Seiya Tsutsumi. Ganda ng laban mga kaibigan, walang sukat kabigin ang aksyon. Noong round number 4, muntik na ma-knockdown at ma-knockout ni Donaire Jr. si Tsutsumi. Lamang nga ina-save by the bell ang Japanese boxer. Now, tingin na marami, by the second half of the fight, napagod si Donaire and he was outworked in the second half by Tsutsumi. Dahilan kung bakit ginawaran ng split decision victory ang Japanese boxer. Now, in a split decision mga kaibigan, meron tayong 3 judges na nag-i-score ng laban who decide the fight. In one judge, sabi niya, panalo si Donaire 116-112. Doon sa pangalawang judge naman, tingin niya panalo itong si Tsutsumi by the score of 115-113. Napakadikit yung scorecard na yan. Now, yung ikatlong judge, yung pinaka-tiebreaker, kumbaga, scored the fight also for Seiya Tsutsumi 117-111. Ito ang dahilan kung bakit panalo si Tsutsumi via split decision. Now, after the fight, wow, ang daming naglipa na fake news mga kaibigan, unsubstantiated fake news. Nandiyan nga, nalagay daw sa kalanganin ang buhay ni Seiya Tsutsumi, tinanggalan na raw ng WBA title si Tsutsumi dahil gumamit ng pain reliever. Nandiyan na, si Donaire daw ang bagong WBA Bantamweight Champion. Alam nyo, hindi po tayo pumapatol. We will never glorify yung mga unsubstantiated news na ganito. Do follow other YouTube channels para sa mga ganyang klaseng diskusyon. Sapagkat we do not do that in exchange for views. No. Ito ang sertipikado mga kaibigan. After the fight, nag-high ng apela ang kampo ni Donaire Jr. sa mga boxing organizations. Isang apela which I find very reasonable if not justifiable. Ang kanyang hiling, simple lang. Hindi niya hiniling na baligtarin na desisyon. Wala. Napaka-sportsman na itong si Donaire. Hindi niya sinabi na, baligtarin nyo kasi may mga peniliberen, etc. No, nothing like that. Ang hiniling ni Donaire Jr. ay simple lamang. Sana i-consider ng mga boxing organizations yung kanyang performance, yung kanyang naging magandang performance kay Seiya Tsutsumi at i-retain siya as the number 1 or top contender sa kanilang bantamweight division.
That is very reasonable in my opinion. Now, ang sabi ng kampo ni Donaire, meron daw key statistics sa CompuBox na lamang itong si The Filipino Plus. Ang CompuBox po mga kaibigan, this is short for what? Computer box. Ito po yung mga statistics sa boxing na kinukumpal ng computer. Yung dami na suntok na binitawan, dami na suntok na tumama at dumuplis, etc. Ang CompuBox mga kaibigan, ayon sa CompuBox, sabi ni Donaire, lamang siya sa dami na suntok o power punches na naipatama. Yun ang kanyang argumento. Pero alam niyo ang CompuBox, yung po mga statistics ng CompuBox is side attraction lamang. Ang nagdi-decide ng boxing ay hindi CompuBox, kundi yung tatlong judges. And when the judges score the fight, they do not check CompuBox. They decide based on their observation and assessment on a per round basis. So yung CompuBox, side attraction lang yung mga statistics niyan. Dati nga, wala yan sa boxing. Nagkaroon lamang para magkaroon din ng statistics tulad ng NBA at Major League Baseball. Now, ang pinakamagandang argumento para kay Donaire is the fact that one judge actually scored the fight for him. One judge actually saw Donaire the winner 116-112. At yung isang scorecard 115-113. Napakadikit yan mga kaibigan. Kung naka-score ng knockdown si Donaire in round number 4 at nakakuha ng a few more rounds, that 115-113 scorecard easily could have been a score for Donaire Jr., not for Seiya Tsutsumi. Now, for the record mga kaibigan, tama yung referee. Wala talagang knockdown doon sa round number 4. Naalog lang si Tsutsumi pero hindi tumama yung glove sa canvas at hindi naman siya sumadsad sa lubid kung saan lubid lamang ang sumasalo sa kanya because that would have been a knockdown. Hindi po. Ang nangyari na talaga doon, mga kaibigan, syempre, let go situation. Pinayagan ng referee na tumuloy yung aksyon. Kung medyo bata pa si Donaire at meron pang ikangay lakas sa tuhod at sapat na oras, malamang na-knockout na si Seiya Tsutsumi in round number 4. Minalas lang talaga. But just to say mga kaibigan, maganda performance ni Nonito Donaire Jr. given his age. Age 43 na siya sa labang yon. So ito naging dahilan kaya umapela si Donaire Jr. Mas maganda itong argumento na to because this is judge-based. Ito'y base hindi sa statistics ng computer. Base ang argumento sa score ng mga judges. At ang judges talaga ang nag-decide ng laban. And I think nakita naman ito ng WBA plus the fact nirespeto nila yung legendary status ni Donaire sa bantamweight division. Ibang klase ang reputasyon ni Donaire sa 118-pound weight class. Kaya naman, based on our latest news, inapprove ng WBA ang request ni Donaire to be retained as the number 1 contender sa bantamweight division ng WBA. Hindi natin alam kung susunod yung ibang organizations. So magandang development ito para kay Nonito Donaire Jr. because as the number 1 contender in the WBA bantamweight class, he is assured of fighting for a title again in 2026. Ang rankings po kasi sa WBA bantamweight division ay dominated ng mga kilalang mga Japanese boxer. So, kailangan talaga mag-apela ni Donaire sapagkat baka maitsapwera siya. Okay? So, good thing na ginawaran o inapprove ng WBA ang kahilingan, ang simple request ni Donaire Jr. At ito naman ang susunod na sitwasyon. Rank number 1 si Donaire sa WBA bantamweight division, pero sino pa ba ang kanyang kakalabanin? Sino po ba ang kanyang kakaharapin? Automatic ba na magre-rematch sila ni Seiya Tsutsumi? Not necessarily mga kaibigan sapagkat napaka-complicated po ng title setup dyan sa WBA bantamweight division. Ang WBA po kasi ay merong ugali na gawa ng titulo sa isang division. May interim champion, may regular champion, may super champion, may champion in recess. Pinapagulo nila ang sitwasyon. Now, para maliwanagan kayo, tingnan natin ang timeline dito sa WBA title structure. Noong October 2024, hinirang na WBA bantamweight champion si Seiya Tsutsumi matapos niyang talunin si Takuma Inoue. Noong Pebrero 2025, na-depensa pa ni Seiya Tsutsumi ang WBA title kontra kay Daigo Higa. Ang ganda ng laban, action-packed, pero nagtamo ng mga seryosong injuries si Seiya Tsutsumi. Kasama na dyan yung kanyang mata. At dito nagkaroon ng problema ang WBA. Sapagkat sinabi ni Tsutsumi na wala sa kondisyon para idepensa ang titulo kontra kay Antonio Vargas o kung sino man yung contender.
So, ang sinabi ni Tsutsumi, magbabakasyon muna ako. So, ang ginawa ng WBA, dineclare na champion in recess o inactive itong si Seiya Tsutsumi para magkaroon ng sapat na oras para magpagaling yung Japanese champion. Ang ginawa ng WBA, dinesignate as caretaker champion. O ikaw muna, Antonio Vargas, ang kampiyon para tuloy-tuloy ang pagdepensa ng corona at tuloy-tuloy ang pagpasok ng sanctioning fee. Una, hinirang na interim champion sa WBA Bantamweight Division ang Amerikanong si Antonio Vargas. Nung hindi pa rin bumabalik si Seiya Tsutsumi, ang ginawa ng WBA, pinromote na to full-time champion si Antonio Vargas. Ngayon, later in 2025, nung gumaling na si Seiya Tsutsumi, ang sabi niya sa WBA, Boss, babalik na ako. Ang ginawa ng WBA, okay, Vargas, ikaw na ang bagong full-time champion, labanan mo ang champion in recess na nagbabalik na si Seiya Tsutsumi. Nagkaroon ng problema ulit, mga kaibigan, sapagkat si Antonio Vargas naman ay nagkaroon ng trahedya, personal tragedy sa kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng problema. At humingi siya sa WBA ng permiso na mag-withdraw ko sa laban. Hindi ko kaya labanan si Tsutsumi sapagkat meron akong personal problem. Isang trahedya sa pamilya na kailangan kong bigyan ng atensyon. So, ang ginawa ng WBA, biniligtad ang sitwasyon. May problema ka, Antonio Vargas. Okay, champion in recess ka muna. Tsutsumi, balik ka na as regular full-time champion sa WBA. Ni-restore itong si Tsutsumi as the champion sa WBA Bantamweight Division. Ngayon, since wala si Vargas, champion in recess, siya naman ang pahinga ngayon, nakapasok si Donaire Jr. last December as the WBA interim champion naman sa Bantamweight Division. Ito ang dahilan kung bakit napalaban bigla si Donaire sa WBA Bantamweight title. It was supposed to be Vargas versus Tsutsumi. So now, ito ang sitwasyon ngayon, mga kaibigan. Number 1 contender, si Donaire. Paano ngayon si Vargas? Paano ngayon si Vargas? At ito pa ang mas mabigat na sitwasyon. Si Tsutsumi, nagtamo na naman ng injuries kay Donaire. Basag ang ilong, nagpa-opera, at hindi pa alam kung makakabalik siya on time. Okay? So, nalalagay naman tayo sa sitwasyon na maaaring maging champion in recess na naman si Tsutsumi because of the injuries that need time to heal. So, there is a possibility, mga kaibigan, that itong si Antonio Vargas at si Donaire Jr. may fight for the title interim version muna. Okay? Interim muna. Lahat ito yung magdidepende sa kondisyon ni Seiya Tsutsumi. If makarecover naman siya on time sa kanyang nabasag na ilong, at may depensa niya kay Vargas, dito tuloy ang laban nila, maghihintay lang si Donaire. And Donaire will wait for the winner of Tsutsumi and Vargas. So, yun ang mga sitwasyon dito, mga kaibigan. Sa ganito klaseng sitwasyon, maghihintay si Donaire. 43 years old na siya, may edad na siya. So, medyo matagal na paghihintay ito. Pero kahit pa paano, nakaposisyon na siya as number 1 contender sa WBA Bantamweight Division. Kung ito si Vargas, kung ito si Tsutsumi, okay lang. Basta nakapwesto na si Nonito Donaire Jr. Ayan po, mga kaibigan, ang ating buod ng Boxer Shorts for today. Naway naliwanagan kayo sa sitwasyon dito kay Donaire. Ang kanyang naging request dito sa WBA, yung kanyang pagiging number 1 contender sa WBA despite yung kanyang pagkatalo kay Seiya Tsutsumi at ang mga implications ng development na ito. Yan lang po ang ating tanging hangarin dito sa Boxer Shorts, ang maging gabay ninyo sa dami ng mga fake news na pumapalaot ngayon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. Ako si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.